So hello everyone, my name is Reina Tabunaway and today I'm gonna discuss about the lesson 16, which is the sustainable development. So when we say sustainable development, it is the overarching paradigm of the United Nations. The concept of sustainable development was described by the 1987 Brundtland Commission report as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So there are also four dimensions to sustainable development, which are the society, environment, culture, and economy. So these 1, 2, 3, 4 are intertwined and cannot be separated. So kapag sinasabi nating sustainable development or napapanatiling pag-unlad, is isa siyang mahalagang principle na sinusunod ng United Nations. So objective or goal ng sustainable development is ang pagandahin ang buhay ng mga tao ngayon nang hindi sinisira ang mga likas na yaman na kakailanganin pa ng mga future generations or mga tao sa hinaharap. So, ayon sa Brundtland Commission report noong 1987, ang sustainable development is klase siya ng pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan ng today's generation or we call on kasalukuyan. So, pero hindi nito inuubos o sinisira ang yaman ng mundo. So, meaning, paraan siya ng pag-unlad pero hindi siya harmful. Pinapanatili lang nito yung pag-unlad but then hindi ibig sabihin na kailangang sirain yung mga resources natin or the nature para magkaroon na or para umunlad lang. So umuunlad tayo but so sa sustainable development is nagkakaroon ng pag-unlad pero walang harmful effects or walang paninira na nangyayari. So, sa madaling salita, habang tayo ay umuunlad, iniisip din natin ang magiging epekto nito sa mga darating na panahon. So, there are four dimensions of sustainable development. So, yun na yung society or kung tawagin natin is lipunan. So, dito sa society, dito papasok ang kapakanan ng tao. So, dapat may pantay-pantay na opportunity ang bawat isa. So, may education, maayos na trabaho at ligtas na lugar na tinitirhan. So, kapag naging get share into sustainable development, so mahalaga talaga yung society kasi sila yung bumubuo sa ating economy, di ba? So, mahalaga na magkaroon ng pantay-pantay na trato yung bawat tao sa isang lipunan. So, the next one is environment or kalikasan. So, dito naman is kailangan nating pangalagaan ang kalikasan. So, alam naman natin yung kalikasan, di ba? Yung mga nature natin. So, the hangin, tubig, lupa, kagubatan, or karagatan. So, dapat natin yung pangalagaan and i-preserve. Dahil, aside from dito tayo nabubuhay or kumukuha ng ating pagkain, at saka iba pa, or napapakinabangan din ito or mapapakinabangan din ito ng ating future generations. So, the third one is culture or kultura. So, mahalaga rin ang ating kultura at tradisyon dahil bahagi ito ng pagkakakilanlan bilang isang bansa. So, dapat itong ingatan habang tayo ay umuunlad para hindi ito mawala. So, yes, mahalaga din yung culture natin kasi sa culture natin nakikita yung identity ng isang bansa. So, habang tayo ay umuunlad, dapat hindi din natin ito iniiwan. So, the fourth one is the economy or economia.
So, dito naman is tumutukoy ito sa kabuhayan at pera. So, mahalaga na ang mga negosyo at trabaho ay makapagbigay ng kabuhayan sa mga tao nang hindi sumisira sa kalikasan o umaapak sa karapatan ng iba. So, kapag gusto nating umunlad is, dapat iniisip din natin yung maaring dapat hindi lang natin iniisip yung pag-unlad natin. Dapat isaalang-alang din natin yung ibang tao na maaring maapektuhan kapag build tayo ng mga businesses natin. So, bakit mahalaga ang sustainable development? So, bakit nga ba ito mahalaga? So, mahalaga ito kasi kung puro pag-unlad lang yung habol natin o iniisip natin, tulad ng pagpapatayo ng mga pabrika, pagputol ng mga puno or pagkuha ng yaman sa ating kalikasan, pero hindi natin iniisip ang epekto nito sa darating na panahon. So, there is time na mauubos din lahat yun. So, at kapag naubos yun, so mas mahihirapan na tayo at higit sa lahat is mahihirapan din yung next generations natin kasi wala na silang maaring mapagkunan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, try to imagine. Example is kapag ang lugar na is merong malinis na tubig, then kung mga tao yung mga tao is patuloy na nagtatapon ng basura at chemical sa ilog para mabilis ang negosyo. So, baka kumita nga sila, pero darating din ang panahon na magiging marumi na ang tubig and mamamatay na yung mga isda at magkakasakit ang mga tao. So, ang kita nila ngayon ay pansamantala lang, pero ang pinsala is pangmatagalan. So, tama nga naman kasi kung iisipin lang natin is yung pag-asenso natin, then hindi natin iniisip yung magiging epekto nito. So, maaring ngayon is masaya ka kasi umaasenso ka or umuunlad ka, but then darating yung panahon na kumbaga is makukuha mo yung consequences ng ginawa mo. So, mas mahihirapan ka ng ganun kasi pangmatagalan na yung epekto na yun, and di rin natin alam kung magagawan pa ba yun ng paraan or hindi na. So, dapat talaga is there is a sustainable development. So, yes, it is necessary naman na tayo ay umunlad para magkaroon tayo ng magandang buhay, but then we should consider the process. So, dapat isipin natin na wala tayong masisira kapag tayo is umuunlad. Kapag gusto nating umunlad. Kasi, yes, uunlad ng ekonomiya natin and maaring magbago ang ating pamumuhay, pero hindi dapat natin sinisira ang ating kalikasan. At sa lahat, hindi natin pinapabayaan ang kultura at kapakanan ng tao. So, eto na, sustainability is a paradigm for thinking about the future in which environmental, societal, and economic considerations are balanced in the pursuit of an improved quality of life. For example, a prosperous society relies on a wealthy environment to provide food and resources, safe drinking water, and clean air for its citizens. So, yun na yung sinasabi ko. Sustainability is iniisip yung future in which environmental, societal, and economic considerations are balanced. So, binabalanse yung society, environmental, economical, and cultural. So let's move on to the goal of sustainable development. So the number one or the first goal of the sustainable development is no poverty. Eradicating poverty in all its forms,
remains one of the greatest challenges facing humanity. While the number of people living in extreme poverty dropped by more than half between 1990 and 2015 from 1.9 billion to 836 million, too many are still struggling for the most basic human needs. So, the first goal talaga po ng sustainable development is ang mawala yung kahirapan. So, alam naman natin na napakahirap talagang wakasan itong kahirapan kasi hanggat lumulobo yung population natin, mas lumalaki lang yung chances na marami yung pamilyang mahihirapan. So, isa ito sa pinakamalaking hamon sa buong mundo. So, kahit naman bumaba na ang bilang ng mga taong sobrang naghihirap mula 1.9 billion to 836, so marami pa rin ang nahihirapan sa pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at panggamot. So, ibig sabihin, yes, may progress na bumaba ang bilang ng mga sobrang mahirap, pero hindi pa rin ito sapat. Dahil marami pa rin ang walang maayos na kabuhayan at patuloy na nagugutom. Kaya kailangan ng mas maraming tulong at program para masigurong lahat ng tao ay may pantay-pantay na opportunity na umangat sa buhay. So, example is sa isang community na walang trabaho, so maraming bata ang di nakakapag-aral. So, kung mabibigyan sila ng tulong, trabaho at edukasyon, makakabangon sila mula sa kahirapan. So, that one is goal of the sustainable development. Goal nito na wala nang maghirap or puksain ng kahirapan. So, sa pamagitan nito, dapat bigyan talaga ng pantay-pantay na opportunity yung bawat tao. Bigyan ng equal education para makapag-aral ang lahat ng bata. Nang sa ganun is walang masyadong mahirapan sa buhay kapag nagkaroon na ng in the future pala. So, hindi na sila masyadong maghirap sa kanilang future. So, the second goal of the sustainable development is zero hunger or walang gutom. So, zero hunger, rapid economic growth and increased agricultural productivity over the past 2 decades have seen the number of undernourished people drop by almost half. Many developing countries that used to suffer from famine and hunger can now meet the nutritional needs of the most vulnerable. Central and East Asia, Latin America, and the Caribbean have all made huge progress in eradicating extreme hunger. So, the second goal of the sustainable development is yun nga, zero hunger or walang gutom. So, ang zero hunger is layuning tapusin ang gutom at masiguradong lahat ay may sapat at masustansyang pagkain. So, sa loob ng 2 dekada, dahil sa pag-unlad ng ating ekonomiya at mas epektibong pagsasaka, bumaba halos sa kalahati ang bilang ng mga taong kulang sa nutrition. Na dati ay sobrang nagugutom, ngayon ay kaya na nilang tugunan ang pangangailangan ng mga pinakamayhina at pinakaapektadong mamamayan. So, katulad na lamang ng lugar na Central at East Asia, Latin America at Caribbean. So, nakamit nila ang malaking success sa pag-alis ng matinding gutom. So, ibig sabihin, mas madami na ngayong tao ang nakakain ng sapat araw-araw. Pero may mga lugar pa rin na nagugutom, kaya hindi pa tapos ang laban sa gutom. So, the next goal of the sustainable development is good health and well-being. So, dito naman, we have made huge strides in reducing child mortality, improving maternal health, and fighting HIV or AIDS, malaria, and other diseases. Since 1990, there has been an over 50% decline in preventable child death
deaths globally. So maternal mortality also fell by 45% worldwide. New HIV or AIDS infections fell by 30% between 2000 and 2013, and over 6.2 million lives are saved from malaria. So yes, this is also the goal of sustainable development, which is magkaroon ng kalusugan at maayos na pamumuhay. Magkaroon ng access sa doktor, gamot, bakuna at malinis na ospital. So halimbawa is kung ang isang community ay may malinis na tubig, maayos na health center at may mga nurse, mas kaunti ang magkakasakit, mas malusog ang mga bata, mas ligtas ang mga buntis. So isa din yan sa goal ng sustainable development. So by this time naman is nagkakaroon na ng progress and bumababa na yung mga kaso about yan. So nagkakaroon din talaga ng progress. So the last one goal of sustainable development is the quality education. So quality education is a fundamental human rights and an enabling right. To fulfill this right, countries ensure universal equal access to inclusive and equitable quality education and learning, which should be free and compulsory, leaving no one behind irrespective of their gender, disabilities, social and economic situation. Education shall aim at the full development of the human personality and promote mutual understanding, tolerance, friendship, and peace. So dito naman sa last goal ng it's not already last pala. Pang-apat na goal ng sustainable development na is quality education or di kalidad na edukasyon. So ang alam naman natin na ang edukasyon is karapatang pantao. So lahat ng tao is merong karapatan na makapag-aral. So bata ka man, matanda, o mahirap ka man, mayaman, may kapansanan ka man or wala, may karapatan tayong mag-aral. So layunin ng sustainable development na siguraduhin na lahat ay may pantay-pantay na access sa maayos, libre at di kalidad na edukasyon, anuman ang kanilang estado sa buhay. So, ang edukasyon ay hindi lang basta pag-aaral ng math, sciences o pagsulat. Ito rin ay paglinang ng kabuuang pagkatao ng isang tao. So, it's not all about reading, writing, and solving any equations, but it is also a form of form of developing their abilities. So sa pamamagitan nito na-develop yung ability ng mga tao na kumbaga is na-explore nila yung talent nila. So ibig sabihin to, dapat walang bata ang may iwan. Lahat ay dapat na may opportunity na makapag-aral, libre at patas. So, goal nito na magkaroon tayo ng pantay-pantay na edukasyon para nang sa ganun is walang bata na palaboy-laboy sa daan